Ikaw aming karunungan, dakilang Diyos. Alisimahad lang sa aming kalagitnaan. In the name of Jesus. Hallelujah. And believe and doubt, cast out. Cast out in Jesus' name. Isang malakas sa praise the Lord, minmahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri po, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, minamahal sa umagang ito. At ako po yung nagbibigay ng double honor po, respect at pag-aalala mo mahal. Hallelujah. Blessed memories mo mahal sa ating mga magulang sa ating dakilang Diyos. Ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda. Mahal sa kanilang mga turo at aral sa atin. Hallelujah. At nagbibigay galang din po at pagbati sa kanila pong buong pamilya. The Almeda family, mahal. Praise God. At sa lahat po ng aking mga kasama, ating mga ngaral, ating mga manggagawa, sa lahat ng elders natin, sa lahat po ng ating mga kapatiran, may mahal at sa lahat ng ating mga viewers, mga kapatid ko, hallelujah, mula sa ating bansa at sa labas po ng ating bansa, may mahal. Especially sa ating mga baguhan, mga kapatid, purihin naman ang Panginoon, may mahal, para sa inyo po ang gawain ito. Amen. Praise God. May mahal, buksan natin ang ating mga Biblia, ating mga Bible, dito po sa John chapter 15, Verse 8. May mahal, focus po tayo dito sa ating pulpito. Pag-aaralan po natin ang Word of God. May mahal, at habang pinag-aaralan natin ang Word of God, mga kapatid ko, ay pinapakain natin ang ating mga kaluluwa ng salita ng Diyos. Amen. Praise God. May mahal, para maging malusog po ang ating mga kaluluwa, mga kapatid, kung paano nating inaalagaan yung ating mga physical. May mahal, ang pagiging malusog po ng kaluluwa ay nandito po sa pag-aaral ng taimtim sa salita ng mahal na Panginoon. Ating unawain, amen? John chapter 15 verse 8, Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Tagalog po. Dito po sa Aklatang Juan, Kapitulo 15, versikulo 8. Sa ganito'y lumalawalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Amen. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, at mga kapatid ko, na kayo ay magsipagbunga. Amen. Masaganang bunga. Say, praise the Lord, my mahal. Praise God, hallelujah. Upang kayo aking maging alagad, mga kapatid. Sabi ng Biblia. Mga mahal, napakagandang talata ng ating unang nabasa, mga kapatid ko. Ang sabi ng Tagalog, ulitin ko, sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami. Sa gayo'y kayo'y magiging aking mga alagad. So, ibig sabihin, may mahal, hindi tayo magiging legal, may mahal, na disciple ng dakilang Diyos hanggat hindi tayo nagbubunga sa ating mahal na Panginoon. Amen. Fruit-bearing Christian, mga kapatid. Yan ang ating pong pag-aaralan. Namumungang Kristiyano. Say, praise the Lord. Mga mahal, namumungang Kristiyano. Alam niyo, maraming mga tao po, mga kapatid, nagsisikap na gumawa po ng mabuti sa sariling paraan. Sila po'y maging tapat, mga mahal, sa paningin ng tao at gawin po yung tama. Mga minamahal po ko, para sila po ay maligtas. Pero mga minamahal, ang kaligtasan po ay makakamtan po natin ito, mga kapatid, sa pamamagitan lamang may mahal ng biyaya ng Diyos, ng pananampalataya sa mahal na Panginoon. Amen? Kapag tayo po ay gumagawa ng mabuti para tayong maligtas, mga minamahal, malabong mangyari. Sapagkat ang totoong ligtas, mga minamahal ko, ang paggawa ng mabuti, ito po'y bunga na lamang ng ating pagkaligtas. Amen? Mga minamahal, kasi sabi po ng Bible sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili.
Ito'y kaloob ng Diyos. Lahat magsabing amen. Verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Nakita ko, narinig ko mga inmahan sa ating beloved honorable pastor nung araw. Ang sabi niya, mga kapatid ko, tayo po ay gumagawa ng mabuti hindi para maligtas. Kundi, mga minamahal, gumagawa tayo ng mabuti, mga kapatid ko, sapagkat ito po'y bunga ng ating pagkaligtas. Amen. Kaya ang tanging paraan, mga minamahal, para maligtas ang isang tao, iyon po'y sa pamamagitan ng pagsuko ng buhay sa dakilang Diyos. Sa pamamagitan po ng pananampalataya sa ating mahal na Panginoon, na 2,000 years ago, mga mahal, ang dakilang Diyos po ay nagbigay ng buhay, naghirap siya, mga mahal, nagpasa ng krus na mabigat, mga kapatid ko, at siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo sa ating kasalanan. Amen. At mga minamahal, yung tayo po'y maging malapit sa mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Yung intimacy natin sa dakilang Diyos. Yung pagiging close natin sa mahal na Panginoon, mga mahal, yan ang nais ng dakilang Diyos. Katulad po ng isang sanga, mga kapatid. Yung isang sanga po, na nakakabit sa puno, mga minamahal ko, yung taong mga minamahal, hindi nakadugtong, mga kapatid, sa puno. Walang iba kundi ang ating pinakamamalapan sa Kristo, mga minamahal. Kapag tayo po'y nahiwalay sa puno, mga kapatid ko, yung ating mga pagsisikap, baliwala ito. Mababaliwala ito, mga minamahal. Kaya, mga kapatid, tayo po na mga nakakabit sa puno, mga minamahal, kapag nakakabit ka sa puno, mga kapatid, magbubuo ka talaga. Amen ba? Ang tanong, mga minamahal, saan ba nang gagaling yung nourishment? Saan nang gagaling, mga minamahal ko, yung vitamina ng isang puno, mga kapatid, para ang mga sanga po ay lumago at magbunga? Saan galing? Sa ugat, hindi po ba? Say praise the Lord. Sa ugat. Kaya mga minamahal, kapag humiwalay ka sa puno, mga kapatid, hindi ka na magbubunga. Matutuyo ka na. Amen ba? Kaya lahat po, mga minamahal, nang humiwalay sa ating dakilang Diyos, mga kapatid ko, huwag mong asahang mabunga pa yan, mga kapatid. Tuyong-tuyo na sila. Bakit sabi ng John chapter 15, verse 5, mga minamahal, for without me, ye can do nothing. Tingnan natin sa Tagalog po. John chapter 15, verse 5. Sa Aklat ng Juan, Kapitulo 15, versikulo 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y huwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen. Kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ano pa sabi rito, mga minamahal ko? Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, siya yung nagbubunga ng marami. Say, praise the Lord, mga kapatid. So ano ba mga minamahalang desire ng dakilang Diyos sa atin na kanyang mga anak? Mga minamahal. Ano ba mga kapatid ko yung nais niya sa ating lahat? Unang-una po, desire ng ating pinakamamahal na Panginoon, sarilinin niya yung ating mga puso. Amen. Dapat mga minamahal, wala siyang kaagaw sa ating mga puso. Kung ating mga puso ay may pag-ibig pa sa sanlibutan, mahal, yung ating mga puso, mga kapatid ko, ay nakatuon pa sa mga bagay ng sanlibutan, sa mga artista, mahal, sa social media, sa mga problema ng bansa natin, mga minamahal, naku po, mga kapatid ko, hindi ka magbubunga. Sapagkat ang mga anak ng Diyos ay hindi na po nakikisawsaw, mga minamahal, sa problema ng ating bansa. Ang ating pong tungkulin bilang mananampalataya, ipanalangin natin ang bansa. Amen. Ipanalangin natin, mga minamahal, na magkaroon ng kapayapaan yung ating bansa. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Kaya desire ng dakilang Diyos, mga minamahal, sarilinin niya yung ating mga puso. Yung pusong may pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal. Sapagkat sabi ng Biblia, mga kapatid, ang pananampalataya daw ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pakikinig nyo ng salita ng dakilang Diyos, mga minamahal, ay tumutubo yung ating pananampalataya.
Sabi po ng Hebreo 11:6, for without faith it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Mahal. Yun ang gusto ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Yung hanapin natin siya ng seryoso, mga kapatid. Amen. Mga minamahal. Bakit hahanapin natin? Bakit pagsisikapan nating dumalo? Bakit pagsikapan natin, minamahal, pagdating ng Word of God, mga kapatid ko, wala na pong naglalakad. Wala na pong kumakain sa kantin. Minamahal, nandito tayong lahat at tayo po'y seryosong nakikinig ng Word of God. Sapagkat ang sabi ng Biblia, kung wala kang pananampalataya, hindi ka malulugod. Hindi malulugod ang Diyos sa iyo. Hindi mo mapalugdan ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At maaring maagaw pa ng dyablo yung kaligtasang ibinigay ng dakilang Diyos sa iyo. Mga kapatid ko, tayo po ay nakikinig ng husto, mga minamahal, para lalago yung ating pananampalataya. Amen ba? Praise the Lord. Pangalawa, mga minamahal, desire ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, na yung ating mga kamay, mga minamahal, ay gagawa po, mga kapatid, sa kanyang ubasan. Bunga po, mga minamahal, ng ating mga kamay, mga kapatid ko, gusto niya, yung ating mga kamay, mga minamahal, ay nagbubunga ng mabuting gawa sa kanyang ubasan. Kung nagbubunga ng mabuti, mga minamahal, ang gawa ng ating mga kamay, mga kapatid, alam niyo ba kung ano po, mga minamahal, ang susunod nating talata? Maganda ito, mga minamahal. Kapag ka nagbubunga ng mabuti yung ating mga kamay, sabi po ng Bible, mauutusan natin ang dakilang Diyos eh. Kaya pala nating utusan ang ating mahal na Panginoon. Tingnan nyo Isaiah, chapter 45, verse 11, mga kapatid. Tingnan natin. Dito po sa Isaiah, Kapitulo 45, versikulo 11. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng banal ng Israel, at ng may lalang sa kaniya. Magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na darating, tungkol sa aking mga anak, at tungkol sa gawa ng aking mga kamay. Mag-utos kayo sa akin. Amen. Mag-utos kayo sa akin. Ano sabi ng Bible, may mahal sa Tagalog, sa English? Thus said the Lord, the Holy One of Israel, and His Maker, ask me of things to come concerning my sons, and concerning the work of my hands, command ye me. Sabi ng dakilang Diyos, command ye me. Utusan niyo ako, mga anak ko. Amen ba? Say praise the Lord. Utusan niyo ako, sabi ng ating mahal na Panginoon. Kapag humihingi ka sa dakilang Diyos, humihingi ka may mahal sa dakilang Diyos, hindi ba inuutosan mo na siya niyan? Amen? Pag sinabi mo sa ating mahal na Panginoon, ingatan mo ko sa aking paglalakbay. Hindi ba inuutosan na natin ang mahal na Panginoon yan? Amen ba? Mahal na Panginoon, kung talagang iniibig mo ko, Diyos, pagpalain mo ko. Hindi ba inuutosan na natin siya? Amen? Hallelujah. Kaya mga minamahal, totoo yung mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid. Minamahal na alala ko, mga kapatid ko, yung isang istorya sa Banal na Kasulatan. Nagbigay ng talinhaga ang dakilang Diyos dito po sa Luke chapter 13, verse 6 to 9, o minamahal, patungkol po sa isang puno na hindi po nagbubunga. Mga minamahal, yung puno na hindi nagbubunga ay tuluyang pinatuyo ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid, hanggang sa mamatay. Tingnan nyo. Basahin po natin Luke chapter 13, verse 6 to 9. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 13, versikulo 6 hanggang 9. At sinalita niya ang talinghagang ito. Isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan, at siya ay naparoong mahanap ng bunga niyaon, at walang nasumpungan. At sinabi niya sa nagsaalaga ng ubasan, narito 3 taon nang pumarito akong humihanap ng bunga sa puno ng igos na ito, at wala akong masumpungan. Putulin mo, bakit pa makasikip sa lupa? At pagsagot niya ay sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti. Datapwat kung hindi, ay puputulin mo. Amen. Kung hindi magbunga, mahal na Panginoon, putulin mo na. Bunutin mo na. Kaya makita natin dito, mga kapatid, ang dakilang Diyos naghahanap talaga ng bunga sa kanyang mga anak.
Amen. At sabi rito, may mahal, 3 years. Sabi niya rito, mga kapatid ko, nakita nung may-ari, mga minamahal ko, nung garden. Yung tinanim niyang tanim, mga minamahal, 3 taon na raw. Hinahanapan niya ng bunga, walang masumpungang bunga. Nakikinig po ba kayo, mga mahal? Sabi ng may-ari, mga minamahal sa tagapag-alaga, 3 taon nang pumaparito ako para hanapan siya ng bunga, wala siyang bunga ni isa. Nakakasikip na siya. Pero yung tagapag-alaga, mga minamahal ko, nag-represent yan ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Mga minamahal ko, patuloy na nakikiusap sa ating mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, ang iyong mga anak, sakaling sila'y nagkasala, patawarin mo po sila. Amen. Katulad mga minamahal ko ng panalangin, mga kapatid ko ni King Solomon. Dakilang Diyos, kung magkasala ang Israel, mahal na Panginoon, sa dakong ito, na templong ito, patawarin mo sila. Sa lugar na ito, mahal na Panginoon, dinggin mo ang kanilang mga panalangin. Kung sila'y magsisi sa kanilang mga pagkakasala, patawarin mo po sila. Amen ba? Hallelujah. Maging mahal, ganun na ganun mga kapatid. Sinabi po ng tagapag-alaga, mga minamahal, opo, mahal na Panginoon, 3 taon nang walang bunga, pero bigyan mo pa ako ng 1 taon. Bigyan mo pa ako ng another chance, mahal na Panginoon, 1 taon pa. Gagawin ko, aalagaan ko siya, bubungkalin ko siya, didiligan ko siya, lahat magsabing amen. Lalagyan ko siya ng pataba para siya'y magbunga. Sa verse 9, at kung pagkatapos kong magawa ang lahat ng pag-aalaga at magbunga ng mabuti, ay mabuti. Pero, kung hindi magbunga sa kabila ng aking pag-aalaga, putulin mo na. Amen. Gusto ba nating maputol? Praise the Lord. Ayaw nating maputol. Gusto nating mabunga. Amen. Pagkat nilikha tayo ng dakilang Diyos para sa mabubuting bunga. Nilikha tayo ng mahal na Panginoon para sa magkaroon ng masaganang bunga. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Tinawag daw tayo ng dakilang Diyos para magbunga ng mabuti. Para ang dakilang Diyos daw, mga mahal ay maluwalhati. Lahat magsabing, praise the Lord. Mga minamahal ko. Hallelujah. Ephesians chapter 2, verse 10. Mga kapatid, sabi ng Bible, for we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works. Created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Mga minamahal. Tingnan nyo, mga kapatid, sa Tagalog. Mga taga-Epeso, Kapitulo 2, versikulo 10. Sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa Amen. na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Purihin ang ating mahal na Panginoon. So binigyan tayo ng bagong daan ng dakilang Diyos. May mahal. Daan, mga kapatid, yung kanyang mga salita. May mahal. Amen? Praise the Lord. Yung kanyang mga salita, siyang tanglaw sa ating landas. Amen? Yan ang sabi ng Bible, mga kapatid ko. Kaya sabi rito, binigyan tayo ng daan na patungo, mga minamahal, sa Kanya, sa Kanyang mga salita, mga kapatid, siya nating ilaw. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga mahal, nilalang tayo ng ating pinakamamalapan sa Kristo para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng dakilang Diyos nung una upang siya nating lakaran. So ibig sabihin, mga minamahal, nilikha tayo ng ating mahal na Panginoon para sa mabubuting gawa. Amen. Praise the Lord. At naluluwalhati natin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko, sa mabubuting gawa. Hanggat hindi tayo nagbubunga ng mabuti, hindi mo maluluwalhati ang mahal na Panginoon. Amen. Matthew chapter 5, verse 16. Sabi ng Bible, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Tagalog po. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, versikulo 16,
Lumiwanag na kayo ng iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Ibig sabihin, kung walang mabuting gawa, mga mahal, walang kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Hindi makikita ng mga tao si Kristo ang mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Mga minamahal, ang dakilang Diyos na katawan tao siya, mga kapatid ko, nag-iisa lang siya nung dati, mga mahal, nag-iisa siya at inialay niya ang buhay niya. Pero bago niya inialay ang buhay niya, mga mahal, naghirang siya ng 12 apostoles. Say amen. So 13 na sila, mga minamahal ko, at pinakalat nila, mga kapatid, ang mabuting balita. At hindi lang sa salita, mga mahal, kundi pinakita yon, mga kapatid ko, sa kanilang bunga. Amen? Praise the Lord. Mga mahal, at sabi ng Bible, mga kapatid, sa kanilang pangangaral, 12, mga mahal, apostoles, ay pinaligtad nila ang mundo, mga minamahal ko. Kanilang ikinalat ang ebanghelyo, mga minamahal, at maraming nangaligtas, milyon, mga kapatid, ang naligtas ngayon. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Bakit naligtas? Bakit tayo nandito? Bakit tayo bakit tayo, mga mahal, ay dumami, mga kapatid, sa ating banal na gawain? Sa panungat panalangin ng ating beloved Honorable Pastor, mga mahal, Will Estrada Almeda, mga kapatid. Sapagkat nakita ng mga tao dito, mga mahal, na hindi lang sa salita, mga kapatid, kundi sa gawa. Nakita nila ang mahal na Panginoong Kristo sa ating mga buhay, sa ating mga gawa. Amen ba? Praise the Lord, mga mahal. Sabi ng key verse po natin, John 15 verse 8, sa ganito'y lumuluhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, sa gayon kayo'y magiging aking mga alagad. So kung hindi po magbubunga ng mabuti, ay mahalang isang mananampalataya, bubunutin ng Diyos yan. Bubunutin ng mahal na Panginoon yan. At bawat sanga na hindi po nagbubunga, anong sabi ng John chapter 15 verse 2? Ay mahal. John chapter 15 verse 2. Dito po sa Katanghuan, Kapitulo 15, versikulo 2. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga, ay nililinis niya upang lalong magbunga. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, mga mahal. Bawat sanga na sa akin ay nagbubunga, bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kaya huwag tayong magtataka na kapag nagpapakainit tayo sa mahal na Panginoon, mga mahal, habang nagpapakainit ka sa mahal na Panginoon, ba't may mga pagsubok? Mga mahal, hindi ba kayo nagtataka, mga kapatid? Hindi nyo ba napapansin? Habang nagpapakainit ka sa mahal na Panginoon, may mga pagsubok, may mga paglilinis, mga mahal, sa mananampalataya. Sinagot tayo ng talatang ito. Mga mahal. Nakita ng mahal na Panginoon, nagbubunga ka ng mabuti, mga mahal, lilinisin ka niya. Lalo kanyang lilinisin, mga kapatid, para lalo ka raw magbunga. Amen ba? Praise the Lord. So yung mga sangang hindi nagbubunga, mga mahal, ano naman yon? Ang kahihinat nila, mga minamahal, sunugin daw eh. Susunugin daw, mga kapatid. Verse 6 po tayo. John chapter 15, verse 6. Sa Aklat ng Juan, Kapitulo 15, versikulo 6, kung ang sinuman ay hindi manatili sa akin at siya ay matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihagi sa apoy at mga susunog. Amen. Tingnan niyo, mga minamahal ko. Ay mahal, may kahihinatnan pala yung mga hindi nagbubunga eh. Sabi ron ay sila'y matatapon katulad ng sangat matutuyo at mga titipunin at mga ihahagi sa apoy at mga susunog, mga kapatid ko. Isa atin namang mga anak ng Diyos, mga mahal, na patuloy pong nagsusumikap sa kaligtasan. Sa ating mga anak ng Diyos, mga minamahal, na patuloy pong lumalakad sa biyaya ng ating mahal na Panginoon. Mga mahal, nagsusumikap, mga kapatid. Walang kalugihan eh. Lahat magsabing amen? Wala pong kalugihan sa ating pagsisikap. Ito po'y pawang pakinabang.
Sapagkat may sinabi ang banal na kasulatan sa Hebreo chapter 6 verse 10 at na 11. May mahal. Ang dakilang Diyos daw, hindi siya marunong lumimot sa ating pagsusumikap. Lahat magsabing amen. Tingnan natin, may mahal. Kapag ang ating gawa, mga mahal, ay nakalugod sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid, ito po sabi ng Bible. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 6, versikulo 10 hanggang 11. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kaniyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. At ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap Right. sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Hanggang sa katapusan, mga mahal. Gumagawa tayo, nagsusumikap, mga kapatid ko. Nagsusumikap magbunga, mga mahal. Amen. Mga kapatid ko, sabi rito, magpakita tayo ng gayon ding pagsisikap. Sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Ibig sabihin, mga minamahal, dapat tuloy-tuloy na paggawa, tuloy-tuloy na paglilingkod, mga kapatid. Hindi atras-abante. Hindi patay sindi na paglilingkod. Amen ba? O mahal, yung paglilingkod, mga kapatid, na hanggang pagbabalik ng dakilang Diyos natin. Say, praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sabi ng Bible ay 2 Corinthians chapter 3 verse 5, sabi naman ni St. Paul, mga minamahal, hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili. May mahal, unawain natin ito. 2 Corinthians chapter 3 verse 5, hindi sa kami sapat na sa aming sarili upang isiping ang anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos, mga kapatid. Anong ibig sabihin ng talatang ito, may mahal? Yung pagiging mabunga natin, mga kapatid ko, hindi ito nanggaling sa ating sariling kakayanan. Kung bakit nagiging mabungang Kristiyano ka, mga minamahal, mga kapatid ko, hindi ito dahil sa ating sarili, mga minamahal, kundi ito po'y nagmumula sa dakilang Diyos. Pinalalago tayo ng mahal na Panginoon. Amen ba? Mga minamahal. Kaya mahalaga rito, mga kapatid, yung mga ngaral. Mahalaga yung mga ngaral, mga minamahal. Sapagkat ang sabi ni St. Paul, mga kapatid, sino ba si Pablo at sino ba si Apolos? Kasi sa Korinto po, mga mahal, ay puro karnal, mga kapatid, yung mga miyembro dun. Ang pagiging karnal nila, mga minamahal, sabi ni St. Paul, ay nagtatangi kayo ng tao. Ang sabi ng iba, mga mahal, ako'y kay Pablo, ang iba'y ako'y kay Apolos. Siguro si Apolos, mga mahal, ay sumisigaw pa kapag nag-preach. Si Pablo, mga mahal, siguro pag nangaral ay nakakaantok yung kanyang pangangaral. Amen. Pero malalaman yung kanyang mga pangangaral, mga mahal. Baka si Apolos ay puro sigaw, mga kapatid. Nag-i-evangelize siya, mga mahal. Kaya sabi ng iba, ang husay talaga ni Pablo. Abogado si Pablo. Matalino si Pablo, mga mahal. May dating yung kanyang mga pangungusap. Si Apolos ay puro sigaw. Amen. Sabi naman ng iba, mga minamahal, kami kay Apolos. Napakahusay ni Apolos, mga mahal. Pero sabi ni Paul, mga kapatid, sino ba si Apolos at sino ba si Pablo? Si Pablo ang nagtanim. Si Apolos ang nagdilig. Pero Diyos ang nagpapalago. Amen? Mga mahal. So kung walang magdidilig sa mga mananampalataya, mga mahal, paano kayo magbubunga? Amen ba? Kaya ganyan kahalaga ang mga ngaral. Kaya dapat, mga mahal, yung pagrespeto, yung paggalang sa mga ngaral, mga kapatid, huwag nating aalisin. Amen ba? Sapagkat sila po, mga mahal, yung mouthpiece ng Diyos, ng mahal na Panginoon. Amen. Sa kanilang pangangaral, mga mahal, ay ginagamit ng dakilang Diyos yung kanilang mga bibig upang tayo po'y, mga minamahal, alagaan at diligan yung ating mga kaluluwa ng salita ng mahal na Panginoon para tayo po'y lalago. Amen. Kaya kung mabunga man tayo, mga minamahal, bilang mananampalataya, ito hindi dahil sa ating mga sariling kakayanan, hindi dahil sa ating sariling katalinuhan, amen, kundi dahil sa ikaw ay nasa totoong Church of the Living God.
Ikaw ay nasa buong katotohanan, mga mahal. Purong salita ng Diyos ang iyong napakinggan. Amen. Hallelujah. Yan ang nagpalago sa atin, mga kapatid. At huwag nating kalimutan, mga mahal, Diyos ang nagpapalago. Kami nagdidilig lang. Amen ba? Say praise the Lord. Hallelujah. Kaya para sa ating mga baguhan, kung meron man mga minamahal mga baguhan, paano tayo mananatili sa kamay ng mahal na Panginoon? Paano tayo hindi matutuyo, mga minamahal? Unang-una, mga kapatid ko, ay kinakailangan, mga minamahal, yung water baptism in the name of Jesus para mapatawad yung kasalanan, mga minamahal. Then, mga kapatid ko, pagkatapos ng baptism, mga minamahal ko, tayo po'y manatili, mga minamahal, sa pag-ibig ng mahal na Panginoon through keeping His commandments. Amen? Manatili tayo ngayon sa biyaya ng mahal na Panginoon sa pag-ibig ng dakilang Diyos, sa pamamagitan po ng pag-iingat natin, mga minamahal, pagsunod natin sa kanyang kalooban. Number 3 po, mga minamahal ko, by praising God and giving thanks, mga kapatid. Amen. Paano tayo magpupuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal? Tuloy-tuloy. Paano tayo magpapasalamat sa pamamagitan po ng ating pagdalo? Huwag tayo mag-absent. Amen ba? Sabi ng Bible, the fruit of our lips in praise and prayer are spiritual sacrifices, mga kapatid. Tingnan natin, mga mahal, ito pong Hebrew chapter 13, verse 5. Mga mahal, dapat nag-offer tayo ng praise, ng thanksgiving continually, sabi ng Bible. Tuloy-tuloy hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Hindi tayo, mga mahal, mainit sa dakilang Diyos dahil meron tayong pagpapala ngayon. Pag walang pagpapala, manlalamig ka na muna sa mahal na Panginoon. Mga mahal. Pagka tayo po ay, mga mahal, muling pinagpala, saka tayo iinit sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Hindi yun. Ang tawag doon, on and off na paglilingkod. Hindi tayo ganun. Sabi ng Bible, mga mahal, tingnan natin. By Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Tingnan niyo, mahal sa Tagalog. Sa aklatang mga Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 15, sa pamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos, sa makatuwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Sa pamamagitan niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos palagi. Mga mahal. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, ang pinagpalang buhay, mga kapatid, lahat ng gustong pinagpalang buhay at masaganang buhay, magsabing praise the Lord, mga minamahal. Ang pinagpalat masaganang buhay ay nagsisimula po yan sa pagiging mabungang Kristiyano. Una, mga minamahal ko, ay nagbubunga tayo ng kagalakan sa puso, mga kapatid. Lagi kang mapagpasalamat. Hindi ka na nagrereklamo. Amen ba? Hindi ka nag-iisip ng masama sa iyong kapwa, mga minamahal. Hindi ka na nagmumura, mga kapatid. Amen. Lumalabas na sa bibig natin, may mahal, hallelujah, praise the Lord. I love you, Jesus. Amen ba? Binago ka ng talaga ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka na nakikipag-away. Hindi na mainit ang ulo natin. Amen ba? Amen, mahal. Yan ang mabungang Kristiyano, mga kapatid ko. Nagbubunga po ito ng kagalakan, mga minamahal. May mga Kristiyano po kasi, hindi po sila namumuhay ng maligaya. Mula nung makilala nila ang mahal na Panginoon, mahal, paglingkuran nila ng dakilang Diyos, mga kapatid ko. Imbis na kagalakan, mga kapatid, kalungkutan sa buhay, mahal. Yun po yung kanilang mga kapatid ko na-experience. Mahal. Kaya mga kapatid, nakakalungkot naman. May mga Kristiyano po, mga minamahal ko, na dahil sa hindi nila pag-aakay ng kaluluwa sa gawain ng dakilang Diyos, mga kapatid, ay mga minamahal, hindi sila nagiging maligayang mananampalataya. Mahal. Totoo yan, mga kapatid. Kapag hindi ka nakapagdala ng kaluluwa, mahal, sa paanan ng mahal na Panginoon, hindi mo ma-feel, mahal, yung malalim na kagalakan sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Amen ba? Praise the Lord, mahal. Kailangan, mga kapatid, itaas natin yung antas
ng ating paglilingkod. Mga minamahal, tama na mga kapatid ko yung comfort zone. Tama na mga minamahal ko yung pag-relax na paglilingkod. Malapit na po ang mahal na Panginoon darating. Mga minamahal. Noong mga nakaraan mga kapatid, sinunod-sunod yun po yung lindol. Sunod-sunod yung lindol mga minamahal sa Cebu, sa Baguio, mga minamahal. Saan pa yung isa mga kapatid ko? Na lindol, mga minamahal. Davao, mga kapatid. Ayan. Bukod doon sa tatlong yun, mga mahal, sunod-sunod pang mga probinsya, yung pong lindol, mga mahal. Ngayon lang po nangyari yan eh. Sunod-sunod. Amen ba? Mga mahal, so malapit nang babalik ang mahal na Panginoon. Kaya, mga mahal, bumangon tayo, mga kapatid. Pagkakatulog sa spiritual, mga mahal, bumangon na tayo. Gumising na po tayo. Amen ba, mga mahal? Mga kapatid, sa lahat ng mga kapatiran natin, mga mahal, gustong maghanda, mga kapatid, sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kung meron kayong malawak, mga mahal na bakuran sa inyong bahay, bakit hindi nyo imbitahan, mga mahal, ang inyong mga mangangaral? Na mag-Bible study po tayo once a week sa inyong bahay. Invite nyo yung mga kapitbahay, mga mahal, magkaroon tayo ng Bible study sa inyong mga bahay. Once a week, mga kapatid. Magbibigay tayo ng mga leaflets, mga mahal. Amen. Sa maliit, mga mahal, simulan natin sa maliit na Bible study, mga kapatid. Mga minamahal, alam po ninyo kapag nag-start po tayo ng ganun, mga kapatid ko, magigising ang spiritual mo eh. Doon magsisimula ang mga kapatid ko na magbubunga ka ng magbubunga. Dadami, mga mahal, yung mga mananampalataya. Palakpakan na po natin ang mahal na Panginoon, mga mahal. Hallelujah. Ibigin natin, mga mahal, yung pag-share ng Bible study, mga kapatid. Simulan na po natin, mga mahal ko. Hallelujah. Malapit ang babalik ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen, mga mahal. Alam niyo, sa pag-share po kasi sa ibang tao, mga mahal, i-share po natin ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Ito po ay nagbubunga ng kagalakan eh. Mga kapatid ko, galak na galak ka eh. Hallelujah. Kaya pag nagpuri ka sa mahal na Panginoon, nagpasalamat ka sa Kanya, mga minamahal, talagang daman-dama mo yung Kanyang matamis na presensya, mga kapatid. Ramdam mo, mga mahal, ang Diyos natin ay nagagalak kapag tayo po, mga mahal, ay nagbubunga sa ating paglilingkod. Mga mahal, simulan po natin yon, mga kapatid. Maaaring makipag-ugnayan po kayo sa amin, mga mahal, kung meron kayong mga lugar, mga kapatid ko, na sa bakuran nyo lang muna. Sa ating mga tahanan muna, doon tayo magsimula, mga kapatid. Huwag muna sa barabarangay. Bahay-bahay muna tayo. Amen ba? Alam nyo, mga mahal, sa ibang outreach, mga kapatid, na aking pinanggalingan, hindi ko na babanggitin, mga mahal, yung pangalan ng outreach. Mga kapatid, napaka-iinit ng mga mananampalataya. Schedule po sila, mga kapatid. Itong week na ito, dito sa bahay na to. Susunod na linggo, mga mahal, doon naman sa bahay na yon, mga kapatid. Di ba yung ating religion, mga mahal, ng buhalang religion ay pagka nag-rosaryo sila, mga kapatid, dala-dala yung ribulto. Dala-dala, mga mahal, yung ribulto. Schedule, mga mahal, bahay-bahay. O, dito tayo mag-rosaryo. Sunod doon naman, o magpakain ka. O doon naman, susunod, magpalugaw ka. Dito naman, sa susunod, sopas ka. O, mahal. Di ba? Amen po ba? O, mga minamahal. Bakit hindi natin gawin yon? Pero kahit wala ng pagkain, mga mahal, huwag mo nang isipin yon. Kahit tubig na lang ipainom nyo sa mga manggagawa. Importante, mga mahal, i-share natin ang gospel. Hallelujah. Maka-invite ka, mga kapatid ko, ng 5-10 kaluluwa ng mga kapitbahay. Mga minamahal ko, malaking bagay po yon. Sapagkat, mga mahal, sa banal na kasulatan, ang sabi ng mahal na Panginoon, 100 tupa, maligaw yung isa, mga minamahal. Iiwanan ng dakilang Diyos yung 99. Hahanapin niya yung nawala. Amen ba? Ganon kahalaga ang bawat kaluluwa. Kaya dito po, hindi po ito paligsahan. Mga mahal. Amen. Hallelujah. Kasi mas maganda, mga minamahal ko, mga laga na mga kaluluwang konti pa lang. Amen. Mga mahal. Hallelujah. Kapag kayong lahat, mga kapatid ko, ay nagkaroon po ng totoong pasanin sa mga kaluluwa, mga mahal na nakapaligid sa atin, mga kapatid. Magpagamit tayo sa mahal na Panginoon, dakilang Diyos, gamitin mo ko para maging mabunga rin ang mga taong naririto. Para maging mabunga rin yung mga kapitbahay ko, mahal na Panginoon. Gamitin mo ako. Use me, Lord God. Hallelujah. Gamitin mo ang puso ko, mahal na Panginoon, para manalangin sa kanila.
Gamitin mo yung kamay ko, mahal na Panginoon, para manalangin sa kanila. Amen. Praise the Lord. Gamitin mo ang puso ko, mahal na Panginoon, para madama ko yung aking pasanin, yung aking pag-ibig at habag sa kanila. Gamitin mo yung aking kamay, mahal na Panginoon, para ipanalangin sila na may mga karamdaman. Amen ba? Gamitin mo yung labi ko, mahal na Panginoon, para i-share ang iyong pag-ibig sa kanila. Sasabihin ko sa kanila, mayroong Diyos na umiibig sa kanila. Mayroong dakilang Diyos na nagpadama ng kanyang presensya, na yung aming nararamdaman, gusto kong maramdaman din ng mga kapitbahay ko. Amen ba? Praise the Lord, mga mahal. Hindi natin alam, mga kapatid ko, baka sa mga kapitbahay natin, may mga nakaratay na dyan, mayroon ng may cancer dyan. Mga mahal. Mayroon ng may taning ang buhay dyan, mga kapatid ko. Hindi natin alam, baka mga mahal, minsan, mabibigla na lang tayo, mga kapatid ko, mayroon ng pumaparadang karo ng patay sa ating mga kapitbahay. May namatay na pala dahil sa sakit, mga mahal. Hallelujah. Hindi natin alam. Magbunga tayo. Amen? Magbunga tayo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Philippians chapter 4, verse 7, mga mahal. Hallelujah. Basahin natin ang talatang ito. Verse 6 and 7. Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Mga mahal. Dito po sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 7. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Alam niyo mga kapatid, ang ibig sabihin ng talatang ito, huwag nating i-focus yung mind natin, yung puso natin, mga mahal, sa material, pangangailangan ng physical. Mga mahal, ituon daw natin mga kapatid ko sa pagpapasalamat sa wala Panginoon. Amen? Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa dakilang Diyos. Ngayon, mahal, paano natin nakakamtan ng pagpapala ng mahal na Panginoon, mga kapatid? Paano natin naabot ang pagpapala ng Diyos? Ngayon, mahal, seek ye first the kingdom of God. Amen? And His righteousness, and all these things, sabi ng Bible, shall be added unto you. Ngayon, mahal, sabi ng beloved pastor natin, mga kapatid, kapag inuna mo siya, iyong pagpapalang material, financial, hahabol na lang sa iyo yan. Kapag hinanap mo, mahal, yung mundo, hinanap mo, mga kapatid, yung material, financial, trabaho ng trabaho, mga mahal, trabaho ng trabaho ng trabaho ng trabaho, mga kapatid ko, wala ka ng pagsamba, mga mahal. Hindi nagbubunga yung ating mga kaluluwa, yung ating spiritual, mga kapatid ko. Yes, yumayaman po tayo, physical. Yumayaman tayo man sa sipag ng trabaho natin, mga kapatid. Ang laki ng sweldo natin. Pero hindi natin alam, mga mahal, pulubi tayo sa harap ng Diyos. Bakit, mga mahal? Walang bunga ng spiritual tayo. Amen ba? Kaya tuloy, lahat ng ating pinagpagalan, mga mahal, nauuwi lang, mga kapatid, saan? Pag nagkasakit ka na, hindi mo mamalayan, nagugupo ang iyong sarili, mga mahal, ang katawan. Mga kapatid ko, sobrang sipag, mga mahal, nagugupo ang iyong physical na katawan at lahat ng pinaghirapan mo, yung pala'y mapupunta lang sa gamot, sa hospital, sa doktor, mga mahal. Pinaikot lang tayo ng dyablo, mga kapatid ko. Dinaya lang tayo ng kaaway, mga mahal. Pinagsipag tayo, pinayaman tayo, mga mahal, sa mundo. Pero ang kauwian, mga mahal, ang ating mga ari-arian, doon lang sa hospital, mga mahal. Pero kapag inuna mo ang spiritual, mga kapatid, inuna mong gawain ng dakilang Diyos, nagbunga ka ng nagbunga, mga minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, mga kapatid ko, by His stripe, we are healed. Mahal. Ako ang Diyos na nagpapagaling sa iyo. Amen ba? Praise God. Kaya dito, mga minamahal, mga tag 70 years old na, mga kapatid, ang lalakas pa rin. Hallelujah. 65 years old, 75 years old, mga minamahal. Hallelujah. Makita mo, mga kapatid ko, napakalusog pa rin. Nagga-garden pa rin, mga mahal. Amen. Nagtatanim pa rin, mga kapatid ko. Nagwawalis na napakalawak, mga minamahal, na bakuran, mga kapatid ko.
walang kapaguran. Masigla pa rin. Amen ba? Tingnan niyo yung sanlibutan, mga mahal. Tag 50 anyos pa lang, mga kapatid. Lugmok na yung katawan. Para ng gulay, mga mahal. Sakitin, mga kapatid ko. Bakit? Wala kasing spiritual. Amen ba? Ganon tayo, mga minamahal. Pinagpala ng mahal ang Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Hallelujah. So bago tayo magtapos, mga minamahal, paano daw lumalago ang tanim, mga kapatid ko? Sa pamamagitan po yan ng pag-cultivate, pagdidilig. Mga mahal, amen. Sa spiritual, mga kapatid ko, paano po tayo lumalago bilang mananampalataya? Una po, pag-aaral ng Word of God. Young people, mga minamahal, buksan natin ang Biblia. Aralin natin ang Word of God, mga kapatid. Naalala ko, mga minamahal, panahon ako'y baguhan pa, mga kapatid. Choir member pa lang nung araw. Sapagat nasave po ko, mga minamahal, 1983 at nag-start ako mag-preach ng gospel 1987. Mga minamahal, 4 years po akong choir member, mga kapatid. Nung ako'y mangaralan ng gospel, mga minamahal, bumaba na po ako sa pagiging choir, mga kapatid. Nag-focus na po ako sa Word of God. Mga mahal. At choir member pa lang po ako nung araw, mga mahal. Ako po'y nagbabasa ng Bible, mga kapatid, mula alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, mga mahal. Alas gabi-gabi, mga kapatid ko. Binabasa ko ang Bible. Mga mahal. Nandun po yung aantukin ako, mga kapatid ko. Yung mukha ko masusubsub, mga mahal, sa Biblia. Paghihilik na po ako nun. Pag nalingat ako, mga mahal, nagising ako ulit, mga kapatid. Basa na naman, mga mahal. Tapos mga kapatid ko, antukin na naman, wain mahal. Gigising na naman. Basa na naman, wain mahal. Ginagawa ko, mga kapatid ko, umiinom ako ng kape. Wain mahal, naghihilamos ako, mga kapatid, para mawala yung antok ko. Para mabasa ko ang Bible. Wain mahal. Alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Gabi-gabi po yun. Kahabagan ng mahal ng Panginoon. Wain mahal. Hindi naman, no regret naman. Kasi mga mahal, dinala ko po yun, mga kapatid ko, hanggang sa aking pagtanda. Hanggang sa ako po'y magkaroon ng pamilya, mga mahal. Amen. Talagang napakabuti ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya ang pinakamagandang pamana, mga mahal, sa mga anak, pinakamagandang pamana sa mga young people, mga mahal, mahalin natin ang Word of God, mga kapatid. Punuin natin ang Word of God yung ating mga puso. Kayo mga estudyante po, mga mahal. Yung mga kabataan, mga kapatid ko, napakadali nilang magmemorya, mga mahal. Hindi katulad ng mga may edad na, mga kapatid. Yung mga kabataan, mga mahal, samantalahin po natin. Habang hindi pa pinupuno, mga mahal, ng mundo, yung ating po mga puso't kaisipan, mga kapatid ko, ng mga bagay-bagay ng mundo. Mga mahal. Habang malinis pa yung ating puso't kaisipan, mga mahal, samantalahin natin, mga kapatid. Reviewin natin ito. Mga mahal. Amen po ba? Praise the Lord. Dito tayo lalago. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga mahal. Hallelujah. Number 1, pag-aaral po ng Word of God. Number 2, mga mahal, panalangin at pag-aayuno, mga kapatid. Diyan tayo lumalago. Panalangin at pag-aayuno. Pangatlo po, pagsunod sa dakilang Diyos sa pamamagitan po ng mga spiritual leader. Amen? Diyan tayo lumalago, mga mahal. Hallelujah. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Sabi po ng Proverb 11:30, mga mahal, he that winneth soul is wise, mga kapatid. Amen. Dalawang uri ng bunga, may mahal, sa Kristiyano. Bunga ng kaluluwa. May mahal. Paghayo, mga kapatid ko, magbunga ka ng kaluluwa. Sabi ng napag-aralan natin, ang hindi nagbubunga, puputulin. Ihagi sa apoy, mga kapatid. Amen. Mga mahal. Dalawang uri ng bunga. Magbunga ka ng kaluluwa, magdala ka ng kaluluwa, mga mahal. Pangalawa, bunga ng Espiritu Santo. Galatians 5:22 and 23, mga mahal, sabi ng Bible, the fruit of the Spirit is, singular ang ginamit, pero siyam yun. The fruit of the Spirit is love, peace, joy, temperance, meekness, goodness, kindness, gentleness, faithfulness. Against such there is no law, sabi ng Bible. Siyam na bunga ng Espiritu Santo, mahal, pero singular ang ginamit, mga kapatid, hindi plural. Bakit? Ibig sabihin, yung siyam na yon dapat kumpleto sa puso natin yon. Amen ba? Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maaari nating palakpakan natin dakilang Diyos, mga mahal. Ay tumayo, mga mahal, at awitan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Hindi kita ipagpapalit, mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah.
Ngayon, taglay natin ang ating kaligtasan, mga minamahal. Gawin natin ang lahat ng paraan, magagawa natin. Mga minamahal, i-revive natin yung ating mga spiritual, mga kapatid. Palaguin natin yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Lord, hindi kita ipagpapalit. Hallelujah. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. First stanza. Lagi kong nagdarasa, Lagi kong nagdarasa ang iyong kabutihan at ang iyong katatagan. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, Pagkat ngayon taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Di kita ipagpapalit, O Panginoon, dalangin ko'y huwag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, O Panginoon, pagkat nakira iyong katapangan sa habang panahon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. sa buhay Ko'y kayo na, kahit na may pagsubok pa, ang pananalig ko sa'yo, kailan may di nagbabago. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y naglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Di kita ipagpapalit, O Panginoon, dalangin ko'y huwag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, O Panginoon, pagkat nakilang iyong katapatan sa habang panahon. Minsan pa po, darama. kahit ako'y nag-iisa, ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan, ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Di kita ipagpapalit, O Panginoon, manalangin ko'y huwag nang magbago.
Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam po natin, nais ng mga tao ang mga kaligtasan. Ito tayo, hallelujah, ang pinagpala ng ating dakilang Diyos. Dinala sa tunay na gawain upang ating maaalaman ang kalooban ng ating pinagmahal sa Kristo. Dakilang pribileyo, narito po tayo sa bubuong katotohanan. Hallelujah. Walang ibang dahilan. Hallelujah. Tayo po yung magpapabaya sa dakilang kaligtasan ito. Tulad nga po ng sabi nating Brother Pastor, salvation is the greatest matter of importance. At ito po inutos ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tayo po'y gamitin ng ating pinakamahal. Kaya tayo po'y manalangin. Hallelujah. Na minsan pa tayo po'y, hallelujah, ay mamunga, magiging productive na Kristiyano sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ibigay daw libre, ipamahaging libre dahil ang kaligtasan. Hallelujah. Tayo po'y kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Nais po tayo gamitin ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya, hallelujah, tayo po'y manalangin, alisin ang resistance sa ating puso't kasipan na maghamit ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ibigay po natin ang ating dakilang Diyos. Upo dakilat mong pagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa dakilat makapariang pangalan niyo po aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa dakilang pag-ibig sa bawat isa amin. Maraming salamat sa dakilang kaligtasan, mahal na Panginoon. Upo dakilang Diyos, hindi po ito dahil sa aming mga mabuting gawa. Bagkus ito po, hallelujah, ay bihat habag na nagmumula sa iyo. Kaya kami po'y nagsusumamo din po, dakilang Diyos. Bigyan niyo rin po kayo mga pagkakataon na maghamit niyo po, hallelujah, sa paghayo, sa kaligtasan, hallelujah, aming mahal sa buhay. Wala pa siya mahal gawain. Ganun din po sa aming mga kababayan. Mahal pa yung tulungan niyo po ang bawat isa amin. At po saan niyo po kami nasumpungan sa iyong mga pagkukulang, pagkakasal at pagkakamali. Dakilang Diyos, kahabagan niyo po kami. Patawad, mahal Panginoon. At sa mga unang panalangin po ng ngayong Pastor, tulungan niyo ang bawat isa amin, dakilang Diyos. Ito po ay imong samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabing Amen. Amen. Hallelujah. At ating sawayin ang lahat ng uri na gawa ng kaaway, problema at kahirapan, karamdaman. Hallelujah. Hallelujah. Ating sawayin sa mga parehang pangalan ni Jesus. Upo aming pinakamahal na Panginoon. Narito na po kami, dakilang Diyos, sa iyong mga pangailangan sa iyo. Iyon natin yung pagpalang kamay. At sa unang panalangin po na yung Pastor Lisa Dalmida, aming pinapalayas lahat ng uri ng gawa ng kaaway. Di mo yung makaramdaman, problema at kahirapan pang lupaypay. Panlalamig, demons, cast out right now. Cast out in the mighty name of Jesus. Pride of life, in glory, carnality, cast out in the mighty name of Jesus. Panlupaypay, panlalamig, cast out in the mighty name of Jesus. All vices be gone. Problema at kahirapan, karamdaman, cast out in the mighty name of Jesus. Be blessed and be healed. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Ating palapakan po ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos muli. Hallelujah. Hindi po ito dahil sa ating kagalingan o dahil sa ating talento, hindi sa ating mabuting gawa. Bagkus ito po ay habag ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ating papurihan, pasalamatan, patuloy ang ating dakilang Diyos. Tayo po sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Maraming